Pwede ba namin kayo makausap? Alis na kayo? Matapos naming mapuntahan ang isang abandonadong dormitoryo, ay umakyat ulit kami ng Antipolo para puntahan naman ang isang abandonadong resort. Medyo banayad lang ang takbo namin dahil sa ulan, at pagkalipas ng ilang oras ng aming pagbiyahe ay halos gabi na nang marating namin ang aming pupuntahan. At ito naman ang aming mga natuklasan. Ang abandonadong resort nito ay matatagpuan sa isang liblib na lugar sa Antipolo. Ayon sa mga taga rito ay lagpas isang dekada na raw tong inabandona at ipinasara, at wala ring nakakaalam kung anong mga dahilan kung bakit ito ipinasara. Ayon sa namamahala ng resort na ito, simula daw nang ito'y mabandona ay marami na raw kababalaghan ang nagaganap sa lugar na ito. At isa na dito ang pagpapakita daw ng isang white lady na naglalakad sa gilid ng swimming pool. So, may mga bata na rin. Di ba kuya, nabanggit nyo kanina? Opo, May sir. pumanaw na bata dito na Opo. lunod. Sa swimming pool dati may pumanaw. Okay. Sa swimming pool yun, may pumanaw nga. Bali sa akin, ito lang nagbabantay kami dito. Kasi yung tanong sa akin ngayon, pag pumunta ako diyan, talagang natatakot ako diyan sa pumunta sa baba, sir. Okay. So, ayun. Parang hindi lang talaga nga sabi nga natatakot. Natatakot talaga po pumunta doon. At pagdating namin ay sinimula na kagad naming libutin ang loob ng resort. So nandito na tayo sa Bukana ngayon. Malawak tong resort na to. So ito makikita nyo. Ito yung baby's park nila. Siguro dati ito yung parang playground ng mga bata dito. So makikita nyo puro damo-damo na lang siya ngayon eh. Oh. Wala na yung parang playground nila dito. Sa tabi nito ay makikita naman ang dating kantin at entertainment hall nila. Ito siguro yung parang stage nila dati dito. So malawak siya na area eh. Dito ay sinimula na namin itong libutin para makita kung anong nasa loob na ito. Dalawang kwarto. Check natin yung isang kwarto dito. Sa bandang kaliwa ay makikita naman ang isang kusina. So ito parang kusina. Puro agyo na to. Parang ito yung mga dating ilaw dito. Lumabas muli kami para puntahan naman ang isang banyo sa may kabila. Check natin yung isa pang kwarto dito. Habang naglalakad ay may nakita kaming palamuti sa lugar na ito. Ito parang props to ng stage. Ito yung CR dito. Ito yung CR ng lalaki. Halos wala na rin ang ibang mga parte ng banyong ito. Giba-giba na to dito. Wala kang pinaka toilet bowl dito. Lumabas muli kami para puntahan naman ang katapat na itong gusali. So ito yung information area nila dito. Dito pa ibang gamit eh. Pagpasok nyo dito ay makikita nyo pang ibang mga gamit, pati na rin ang mga lumang furnitures nila. So ito, parang office nila to. So yung dating cabinet nila. Medyo okay pa naman siya eh. Medyo maliit lang yung CR dito. Lumabas na muli kami sa silid na ito at pinuntahan naman ang kanilang kusina. Ito naman yung kusina na ito. Giba-giba na yung pinakaparador nila. Puro agyo na siya. Pero nandito pa yung stove nila eh. Pagkatapos naming libutin ang main lobby nila, ay lumabas ulit kami para puntahan naman ang iba pang parte ng resort na ito. So ito, parang ito yung mga cottage nila dito. Okay pa naman siya eh. Buo pa yung mga upuan dito. Sobrang daming cottage ah. At sa aming paglalakad ay nakita naman namin ang kanilang unang swimming pool. Ito yung pinakaunang swimming pool nila dito guys. Sabi sa amin nung caretaker dito, malalim daw tong pool na to eh. Pero kung makikita nyo ngayon, puro dahon at saka lumot na lang siya. Sa tapat ng swimming pool ay makikita naman ang maliit na villa na ito. Tapos ito, may isang cottage dito guys.
Parang ito yung isang villa nila dito. So yung electric fan pala na gamit nila dati, ceiling type. Ito pa yung kama nila. Oh. Tapos ito naman yung pinaka-CR dito. Ito siguro yung mga private villa nila dati. Pero parang economy siya. Kasi maliit lang to guys eh. Oh. So ito na yung pinaka-kama niya. Nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang marating namin ang ikalawang swimming pool. So ito na yung pangalawang swimming pool nila dito guys. Puro lumot at saka dahon na lang din siya. So dito nakita ko meron siyang parang slide. Dito pa yung pwesto nung mga lifeguard dito. Dito sa part na to, kitang-kita niyo yung slide eh. Oh. Napuno na ng lumot ang swimming pool na ito at halos hindi na ito makita ng kamera. Makikita nyo rin dito ang kanilang padulasan, pati na rin ang lifeguard tower nila. Pagkatapos naming mapuntahan ang ikalawang swimming pool, ay dumiretso na ulit kami sa aming paglalakad hanggang makita namin ang kanilang Grand Villa. So dito guys, may nakita akong parang bahay siya. Siguro ito yung Grand Villa nila. Try natin pasukin. Sa malapitan ay kitang-kita ang buong detalye ng disenyo ng villang ito. Kita niyo yung pintuan niya, laki oh. Tapos yung mga pader niya, gawa siya sa bato guys, Hindi na mabuksan ang main door ng villang ito, kaya dumaan na kami sa isa sa mga bintana ng kwarto nito. Dito na tayo sa loob guys. Medyo nakakapagod lang makyat dun sa bintana. Grabe, laki pala nito. Dito pa yung mga gamit oh. Sobrang lawak ng villang ito at ibang-ibang itsura nito kaysa sa mga villa na nakita namin kanina. At ang tanging mga natira na lang ay ang mga gamit sa loob nito. Kasi ito yung kusina nila. Ang ganda ng design nito. Para makakahoy-kahoy siya na ceiling. Sira na yung mismong sink dito guys. Halos giba na rin ang iba pang parte ng villang ito. Ito naman yung CR nila. Check natin yung ibang pwede puntahan dito. Ang ganda ng design nito. Pang mayaman siya oh. So, dapat dito tayo papasok kanina. Kaso sabi sa amin ng caretaker, kailangan daw namin umakyat dun sa bintana para mapasok to. Pagkatapos naming malibot itong unang palapag, ay naisipan na namin akyatin ang mga kwarto sa ikalawang palapag. So dito guys, meron siyang second floor. Siguro andun sa taas yung mga kwarto na ito. Akyatin natin. At habang dahan-dahan kaming umaakyat sa ikalawang palapag, ay meron kaming hindi inaasahan na sasalubong sa amin. Grabe, laki pala nito. Creepy nito. At maya-maya lang ay ito naman ang nangyari. Bigla na lang may lumabas na isang ibon sa isa sa mga kisame na ito na para bang ito ay tagapagbantay ng lugar na ito. At gayon pa man ay nagpatuloy pa rin kami sa aming pag-akyat sa ikalawang palapag. Bigat sa pakiramdam dito. So parang style attic pala siya. So ito yung isang kwarto dito guys. Meron siyang CR. Pero kung mapapansin nyo, style attic siya. Pero giba-giba ng kisame dito. Tapos yung flooring naman niya, gawa siya sa kahoy. Sa kwartong ito ay may natagpuan kaming isang maliit na banyo at bakas na din ang kalumaan ng mga gamit dito. So ito yung veranda na itong villa na to. Medyo sarado lang yung ibang mga pintuan niya. Siguro sa kalumaan na rin. Di na ma-open yung pinaka-sliding niya. Lumabas na ulit kami sa kwartong ito para puntahan naman ang unang kwarto na nadaanan namin. So ito yung isang kwarto na daanan natin. Hindi kagaya ng unang kwartong pinasok namin dahil ang kwartong ito ay puno pa ng mga gamit. Ang kama, salamin, upuan, pati na rin ang mga lumang furnitures nila ay nandito pa. So ganoon din oh. Meron siyang parang lumang aparador dito guys. So ito yung CR din. Parang same lang na itsura dun sa kabilang kwarto. Tapos dito naman may lumang salamin dito. Dito pa yung kama oh. Pati yung aircon oh. Tinanggal na yung
loob nito. Sa oras na ito ay tinawag na naman iba pa naming kasama na naglibot sa resort na ito para magsagawa ng isang paranormal investigation sa isa sa mga lugar dito. Magandang gabi. Maaari po ba kayong lumapit dito sa amin? Kung meron mang ligaw na kaluluwa o elemento nandito ngayon, pinahintulutan po namin kayo na lumapit sa amin. Naglapag po kami ng mga kagamitan dito sa lamesa. Pwede nyo po itong lapitan o patunugin. Pwede nyo itong lapitan o pwede kayong dumaan dito. Kami po ay kumukuha lang ng ebidensya tungkol sa mga kwento dito. Pagkalipas ng ilang minutong pag-aantay ay wala pa rin kaming nakuhang kahit anong response mula sa aming mga devices. Kung meron kaming kasama ngayon, pwede ba kayong lumapit sa amin? Lapitan yung mga kagamitan namin dito. Wala po kaming intensyon na masama sa inyo. Kumukuha lang po kami ng dokumentaryo at ebidensya. At sa ikalawang pagkakataon ay wala pa rin kaming nakuhang mga sagot sa aming mga katanungan. At sa puntong ito ay sinubukan na namin magbukas ng spirit box at simulan ulit ang aming pagtatanong. Okay lang ba na nandito kami ngayon? Ano pagkarinig mo? Okay lang ba na nandito kami ngayon? Hindi. Gamit ang spirit box ay masinsina naming itinanong kung pwede ba namin silang makausap. At ito naman ang mga narinig namin. Pwede ba namin kayo makausap? Alis na kayo? No? Dito namin napagtanto kaya hindi sila nagre-respond sa amin dahil ayaw nila na nandito kami. At maya-maya lang ay ito pa ang isang narinig namin. Yun yung nagpapalis na sa amin. May nagsasalita kaso hindi lang natin maintindihan Pagkalipas ng ilang segundo ay tumunog naman ang REM pad na nasa lamesa. Gago. Layo ko dun ha. Ha? Malayo ko dun. Dito ako eh. Hindi ako gumagalaw. Malapit lang eh. Tutunog yung gandang kalapit eh. Tumunog no? Sige, pwede mo pa bang lapitan ulit tong may antena na to? Lapitan mo ulit siya. Nakakapagtaka dahil nasa open area kami at bigla kaming nakaramdam ng init sa kapaligiran. Ako din eh. Parang elemento nandito eh. May init eh. No? Saka bang elemento? Kung kanina ay boses ng babae ang mga narinig namin, sa mga oras na ito ay boses naman ito ng isang lalaki. Anong klase ng entity ka? Elemento o spirito? Elemento. Dito na namin itinanong kung anong klaseng elemento siya at ito naman ang sagot Anong niya. klaseng elemento ka? Hindi lang pala isang kaluluwa ang nakakausap namin ngayon dahil sa mga oras na ito ay may nakakausap rin kaming isang elemento at maya-maya pa ay ito naman ang mga sinabi niya. At sa ikalawang pagkakataon, kagaya ng nakakausap naming babae kanina, ay gusto niya na rin kaming paalisin. Para mas lalo kaming malinawan, ay tinanong na ng kasama ko kung ilan ang mga nakakausap namin ngayon. At ito naman ang sagot nila. Ilan kayo dito ngayon? Akala namin kanina ay gusto lang nila makipag-usap sa amin
Ngunit sa mga oras na ito ay parang gusto na nilang lumapit sa amin. Parang mahina dito eh. No? Mahina siya dito. Hindi mahina dito. Uy! Uy! Gago! Mahina daw Buti At sa ikalawang pagkakataon ay pinatunog nila ulit ang REM pad na nakalapag sa lamesa na parang nasa paligid lang namin sila. Ha? Oo, yung music box din. Saglit lang? Gagi, tumunog yung REM pad, no? Mahirap pa tunogin yan eh. Lapit ka nga dito sa amin. 2 beses na tumunog yung REM pad, no? Napitan mo yung may antena na yan. Ayaw niya inuutusan. Ha? Parang ayaw niya inuutusan. Wala, matagal talaga to. Ha? Lapitan mo yung may antena na yan. Ang kasi yung ang elemento kasi pag ayaw talaga nila wala tayong magagawa. Natagal mag-response yung elemento eh. Mag-respond ng elemento. Hindi ka tulad ng spirit o Hmm. yung mga kaluluwa. Humingi kasi ng tulong talaga yun. Pero yung mga elemento, kung gusto lang nila makipaglaro, Sa oras na ito ay sinubukan ko ulit silang palapitin dito sa paligid namin. Pwede kang kumuha ng energy dito sa amin. Sa mga baterya namin dito. Pero magandang ano na yun, response ha. Yung REM pad. Mahirap kasi patunogin yan eh. tapos yung yung music box, doon nakatapat yun. Isang beses lang tumunog. Habang nasa kaligitnaan kami ng investigasyon kanina, ay may nakita na palang isa sa mga kasama namin dito sa aming kapaligiran. Pag mga ganyan na. Na Saan? yan. Parang tumayo. Meron nga kasi kanina, di ba nandun kayo? Kami lang ni Reynald, tulog si Reynald. Nagsiselfone ako. Talaga may feeling may gumanon eh. Tumingin pa ako eh. Oh, Black lang. black. Diba? At bago pa may mangyari sa aming hindi maganda, ay inihinto na namin ang pag-iimbestiga sa abandonadong resort na ito. Kung sino po yung nakakausap namin o nagparamdam dito sa amin, wala po sanang susunod sa amin. Ayun sa kanil. Maraming salamat sa inyo. Wala po susunod.